Welcome po sa aking channel at sa Odi Alteram Partem, let us hear the other side. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live, at sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Update lang po. Kahapon hindi ako nakapag-Facebook Live, bagaman gusto ko sanang mag-Facebook Live, at ano bang activity ko kahapon? Yun, igib ng tubig. At ano pa ba? Nagpagawa ako ng tricycle kahapon. Tawag nito, pina-wheel ko yung tricycle, kaso lang ang sabi pagpabukas na lang. Ayun nga, bali Sabado yun, kahapon nga na-wheel nga. Kaso lang hindi ko maintindihan bakit naka full weld pero sa kabila hindi naman naka weld ng buo. Tsaka kahit sa harap ang pinaka ilalim po ng tricycle ko na putol, kasi yung maalala ko lang. Ngayon nung naikabit na nga, sinilip ko pag uwi na dito ng bahay, dito ko na lang nalaman, kasi nung sinabi niya ng kakilala ko na na mechanic at welder na full weld niya, hindi na ako nagdalawang isip pa, kasi sinabi niya kumbaga anong sinabi niya yun na yung tinanggap ko. Kaso lang pag uwi rito nadismaya ako dahil hindi naman pala. Ngayon ang nangyari, siyempre pinalagpas ko na lang. Sabi ko ganun siguro talaga buhay-buhay, hindi natin masatisfy lahat at hindi rin tayo masatisfy ng ibang tao, bagaman siyempre yung satisfaction ko sana kung ano yung sinabi niya, yun ang inaasahan ko. Siyempre ako pinagpaliban ko na lang. Ngayong araw naman ganito, umakyat ulit ako sa bubong, tapos tinapalan ko doon yung mga dapat tapalan, kasi nung minsan na umakyat ako, inabot ako ng gabi, tinapalan ko lang yung isang parte para kumapit lang. Ngayon inakyat ko at tinapalan ko na ng buo. Naubos ko na yung, ang tawag pala doon, plastic cement. Plastic cement siya, pero nakakapagtaka or nakakatuwa, bakit plastic cement tapos asphalt pala siya na rubberized. Ganun ba? Para siyang tar. Ngayon ang nangyari, napakainit ng bubong, pero ayos lang. Ganun talaga ang buhay, kaya medyo nasunog ako. Pero ganun pa man, maganda sa katawan yung init. Kasi dati rin akong bikers pala, ng 2012 nagbabike din ako. Road bike tsaka mountain bike. So saka na lang yung mountain bike tsaka road bike na kwento. So ngayong araw ito, nagpagawa ulit ako ng motor. Dinala ko dun sa isa kong kakilala, na ang sabi niya sa akin, pagka may mga problema dalhin mo na lang dito. Talaga naman low budget ako, binayaran ko na lang siya. Tapos magkano lang binayad ko, 70 pesos lang. Tapos dinalan ko siya ng blade ng ng grinder. Dinalan ko sa blade ng grinder at binigay ko sa kanya isang tools ko, kaysa isa kong tools na nabili. Yung parang all-in-one siya. Yung merong parang socket type siya na pwede siya sa lahat. Ganon. Yung nakikita nyo ba yan sa online na kabilaan, from 18 to from 10 to 14, tapos yung isa 18 to 22. So ganon siya. Ayun, binigay ko sa kanya, tapos dinala ko na rin yung 3 piraso na welding rod. Tapos ano pa ba? May dala-dala akong sprocket na 16, yung front sprocket ng motor. Binigay ko sa kanya yon, tapos binigay ko yung tools, tapos binigyan ko sa 70 pesos, tapos binigyan ko siya ng blade. Wala akong pambayad. At least sabi ko medyo pampalubag ba. Abay, nung makita ko yung welding niya, talagang napakagaling. Sabi ko grabe. Sabi ko parang nagsisisi tuloy ako na hindi ko dinala nakaraan dito sa iyo, kasi sabi ko medyo malayo. Malayo-layo yung bahay niya dito sa bahay namin. Yung ibig sabihin yung talyer nila. Ngayon, that was ngayong araw, umakyat ako sa bubong, nagtapal lang ko doon, tapos bumaba ako, hinatid ko yung tricycle, pinagawa. Kasi yung sa likuran, banda,
Kasi tatlo yung nakakabit sa motor ko, yung sa harap, yung sa underbone, yung sa foot, tsaka yung sa likuran, yung sa may kinakabitan ng shock. Yung nabasag pa lang, yung nag-crack doon sa may kinakabitan ng shock, yung sinasabitan. Parang blessing in disguise naman, kasi nung pumunta ako doon, may naputol doon na parang part ba ng ano ng motor yon, iniwan na lang, i-scrap na lang yon. Maganda ang kapal, siguro ang kapal nun mga 1/4 siguro yon, mga kulang 1/4 or 3/16 siguro yon, basta medyo makapal siya. Basta mga ganun, halos mga 1/4 yung kapal ng bakal. Yun ang ginawa kong support dito sa may tricycle ko. Kasi nga ano lang siya, parang letter L lang siya, tapos ito yung L yung nakasabit doon sa sa may likuran banda. So nilagyan ko, kinat ko ngayon yon. Nakita ko doon sa gilid, naghanap ako ng, sabi ko kung mga scrap ba. Tamang-tama, bagong-bago yung napulot ko, yung nakuha ko doon, scrap lang naman nila. Sabi ko kung may paggagamitan, tinanong, sabi wala. Sabi ko baka ito pwede na. Tapos nagdala ako ng bato pala ng grinder, nakalimutan ko nga doon Yung bato naman ng grinder, ano na lang yun, parang tira-tira, pero makapal, malaki pa siya, siguro mga ganyan pa kalaki. Siyempre sa iba, tinatapon na nila yun, ako pinulot ko Tapos nagamit ko pa nga ngayon, naiwanan ko patuloy. Pero meron ako dito naiwan yung bato sa grinder. Yun. Tapos ito yung kasama sa reserve ko. Yan. Tinanggal ko yung sprocket dito. Tapos iniwan ko na lang doon kasi alam ko i-scrap na lang din i-scrap nila at yun na nga. Ito ba? Basta maayos siya kausap. Yung pala sa shop nila may ano doon. Kumbaga hiramin ko sana yung grinder kasi habang may ginagawa sila, i-grind ko sana yung sa motor. Sabi si Kuya, wag kasi may nakikita tayo sa loob. Ganun ba? Sabi ko, sige, sorry, dito na lang ako. Tamang-tama, tinawag sila na kumain. Tiniktik ko na lang yung sa motor. Tinanggal ko yung flak ng mga welding. Yun. Tsaka talagang nakakadismaya kasi nakita ko yung welding niya talagang ang galing. Akala mo yung welding ng sa mga motor, galing, sabi ko. Tinanong ko siya kung nag-test da siya, sabi niya hindi, experience lang. Sabi ko ganun din yan kasi pagdating mo sa TESDA, tuturuan ka rin doon, experience din yun, ituturo sa iyo sinubukan ko nga mag-spot din, sabi kong hirap pala. So siguro pagka loobin makaraos ako, ay malamang gusto kong bumili din ng TIG welding at mga gamit pang welding, mag-aaral ako mag-welding para kung may mga gawain man, may mga trabaho ako naggagawa. Mga metalworks kung ano man, gagawa na, ako na lang gagawa. Kasi nadidismaya ako, yung pinapagawa kong i-weld talaga namang, ewan ko ba. Sa loob-loob ko, kung ako gagawin ko talaga yung the best. Bagaman kahit na maliit man yan o the best ang ibigay ko. Kasi kumbaga, natutunan ko rin sa iba yan, tulad yan, yung mga napapanood ko sa mga car dealer, lalo sa mga second hand na mga shop, mga dealer, ang sabi nila minsan, yung pinaka the best na etiquette, isipin mo na ikaw ang customer din, ikaw bibili ng sasakyan, na naisin mo ba bumili ng sasakyan na pagbili mo nga may meron kang sama ng loob, di ba hindi? So ganun yung kanyang motto doon. Nakita ko sa ibang mga dealer, sabi ko nga naman. Tapos pag nagserbisyo ka talaga, ibigay mo talaga yung the best effort mo. So ganun yun. Halimbawa, magbigay ka halimbawa ng payo, the best effort yun. Tulad nga doon sa kasama ko, maalala ko, ay talagang the best to yung binigay ko sa kanya. Bagaman ako hindi lawyer, sabi ko nga yung 30 years ko na mga naipon, sabi ko natatandaan ko lalo yung second year college ako sa John B. Lacson. Graduate kasi ako ng John B. Lacson sa Villa Arevalo. Batch 1995 ako sa John B. Lacson. So, ang tinuro sa akin ng teacher ko dun sa mga lalo sa subject na seamanship, yun, natatandaan ko yun. Naalala ko. Yung mga bagay na yun, hanggang sa experience ko sa pag-apply ng trabaho, dahil sa pakikinig,
Kasi lalo na sa Maritime School dyan sa John B. Lacson, yung mga teacher namin dyan, mga license eh. So therefore, yung mga tinuro sa amin, hindi lang naman theory, hindi lang libro, kundi puro din doon yung mga experience. Abay, talagang grabe ho. Grabing mga bagay na yan, yung ituturo sa'yo, yung experience. So, na-apply ko naman sa buhay yung ibang bagay, bagaman, siyempre, dala ng kabataan, medyo napariwara tayo, pero nakabalik din naman sa track. So, ganun. So, again, salamat sa Diyos. So, ngayon, ang nangyari, inakyat ko yung bubong. Ay, nagigib pa pala ako ng tubig kanina. Nagigib pa ako. Umaga, nagigib ako. Tapos, inakyat ko yung bubong. Pagkatapos kong umigib, inakyat ko yung bubong, tinapalan ko. Tapos, nung hapon na to, pinagawa ko yung sa may sidecar ko, yung sa likuran. Ngayon, nagawa na, matibay na. Talagang ramdam ko rin yung hatak ng motor tsaka sa tricycle. Itong motor ko kasi medyo matanda na siya, 10 years old na, kaso lang alagang-alaga ko, para bang hayop din. Naawa rin kasi ako sa hayop eh. Bagaman ito'y gamit, inaalagaan ko rin siya. 10 years na ho yung motor ko, pero yung swing arm niya, tsaka yung mga bolt and nut niya, puti pa rin. Pero dati nung binili ko ito, mamula-mula na yung iba. Dahil sa inaalagaan ko, pumuti na yung iba. Ang gamit ko pala para maalagaan, mamatay yung kalawang, diesel lang. Kasi mura yung diesel eh. So yun ang ginagamit ko na pang tanggal kalawang at pang maintain sa motor. Gamit ko doon yung lumang toothbrush tsaka yung lagayan ng ketchup. Ito. Yan. Yan. Medyo matagal na ito kasi maliit yung labas nito eh. Yung tulo ng diesel maliit lang kaya pinakatipid yan oh. So, ganon. Talagang gapatak. So, ibig sabihin, very efficient siya kasi lagay mo sa toothbrush na luma, tapos ikahid ko doon, ikalat ko. So, therefore, yung at least makatipid ba? Ibis maubos mo siya, medyo dahil sa tinitipid ko. At maganda naman na-apply dahil dahil mas maraming yung magagamitan mo. So, ganon yun. So ito na ngayon, nagawa ng tricycle, medyo kampante na ako, lalo na yung sidecar. At matibay-tibay na yung nailagay na reinforcement. So ngayon namang hapon, lumabas ako rito kasi may naghanap sa akin. Nagpaigib siya kanina ng tubig. Tapos ang sabi niya, gagawin yung bubong. Binili niya kasi yung ano ko rito, yung isa kong lata na roof cement, yung plastic roof cement or ganon. Ngayon ang sabi niya, papagawa niya. Nag-canvas ako ng labor kung magkanong labor dito. Ang mahal pala, 700, 600. Hindi ko naman sisingilin sa ganon. Siguro, bahala na siya siguro kung magkano ibigay niya. Pero yung ideal naman, kasi akit tayo sa bubong niya eh. Pero tinuruan ko siya paano gawin, pati sa mister niya. Hindi maakyat ng mister niya kasi medyo mas matanda yung mister niya sa akin eh. Siguro baka ingat na rin. Ako 50 pa naman pero malakas-lakas pa po ako mag-pull up. Siguro sa mother time pakita ko sa inyo kung paano ako mag-pull up. Tapos yung naka-reverse ako mag-pull up. Yung paa ko pwede sa ibabaw. Yung kaso hindi ko magawa-gawa dahil may bubong eh. Pero pakita ko sa inyo paano mag-pull up na nagbabaliktaran ako. Yung parang sa acrobat. So tapos pwede ko naman i-reverse yung katawan ko, ganon. Tapos tinatapon ko yung katawan ko, tapos sasaluin ko na naman, tapos tatapon ko, sasaluin ko na naman. Kasi hindi o sa paggayabang, way back 2001, nung, ito parts and parcel na again, sa trabaho ko, 2001 na ito. Nung bagong pasok kami sa basic namin, ako yung pinakamalakas sa pull up eh. Nagsisisi nga lang ako kasi nung panahon na iyon, nakalakasan ko talaga, nakagawa ko ng 33 pull-ups. Opo, 33 pull-up yun. Kumbaga, 33 pull-up, nag-warm up pa lang ako nun eh. Nagsisisi nga ako, dapat sana hinit ko man lang, ginawa ko man lang 70 or 80 pull-ups. So, para bang record dun sa trabaho na isa ka sa pinakamalakas na mag-pull-up. Yun lang yung isa sa mga pinagsisihan ko noon. Na dapat binira ko talaga yung hit the maximum ba until na hindi mo na kaya kasi 33 umiinit pa lang katawan ko noon ganun pak
Talaga ang ganang katawan ko, kalakasan ko talaga, 33. Ngayon ho, minsan, pag hindi naman sa pagyayabang, minsan, nung sumasahod pa ako, nagpo-pull up ako rito, abay kaya-kaya ko pang 28 Nakakapag 28 pull up pa ako. Bagaman 50 anyos na ako, kaya-kaya ko pang mag 28 pull ups. Siyempre, ayaw ko namang sagarin yung katawan ko. Siyempre, kailangan kasi pagka nag-exert ka ng effort, kailangan din may ibalik kang pangsunog ba? Kasi ganun yan Dapat may fuel din. Ganun kasi yung katawan Hindi mo pwedeng i-exhaust. Kasi yung pinaka-stuck mo na, halimbawa, mga counting fats na lang. Alas wala na nga akong fats Payats na lang, fats. Payats. So, ganun. So, ito ka ngayon. Balik tayo dun sa nag-request sa akin na ayusin yung bubong nila. Lagyan ng roof cement. Tinuruan ko siya kasi wala naman may nagturo sa akin. Kasi nakita ko dati yan sa iba. Naggagawa sila ng pantapal sa bubong. Abay, naisip ko, merong mas magandang paraan. Ang ginagawa ko, kinakayuran ko yung maong ng plastic roof cement o ng plaster. Kinakayuran ko yan gamit yung kutsara, tapos kabila ulit, kakayuran ko. Tapos bago ko siya ilagay dun sa pinagpakuan, pahiran ko muna yan ng roof cement din. Para pag nilatag mo yung tela na may roof cement, kapit na kapit, tsaka mo siya ngayon patungan ng roof cement. Ganun ho. Talagang ang tibay, Tsaka siyempre pag kinayuran mo ng roof cement yung maong, siyempre hindi siya basta-basta mababasa. Kasi pagka nagkaroon man ng tubig, marirefill niya yung tubig. Kung maong siya, halimbawa, patungan mo na lang ng roof cement, hindi mo siya kayuran, para bang ibabaon mo, lagyan mo siya ng palaman. So ganun ho. So mabigay ko lang na tip sa inyo, sakaling gagawa kayo ng bubong ninyo, yung maong na ginupit ninyo, wag nyo dong ipatong kaagad sa sa may pinagpakuan, tapos patungan nyo na lang ng roof cement. Although pwede naman iyon, pero ang masabi ko lang as experience ko, the best talaga na yung maong parang lagyan mo siya ng sandwich, i-spread mo doon, ikayod mo, ibaon mo ng ganon. Diin, may pagkadiin ba na pagkayod mo doon sa maong, tapos kabilaan pa. Tapos yung paglalagyan niya, lagyan mo ng roof cement kaunti lang, parang i-paste mo lang, dikit mo doon, tsaka mo siya patungan ng roof cement ngayon. So masabi ko, talagang matibay ho talaga yan. Talagang tested ko na ho. So ganon. So nung pumunta ako doon sa bahay nila, on the way ako doon, kasi kakakain ko lang nung tapos nagawa yung tricycle, kakakain ko lang. Ngayon, nagsuot ako ng damit. Hindi itong damit tinatago ko to, ayaw ko itong ilabas Kasi baka ma-identify tayo na, uy, vlogger pala ito. Ngayon, papunta na ako doon on the way. May nagtawag sa akin, niyakad ako na kumain at uminom, birthday. Sakto kasi kakakain ko lang Kakakain ko lang. Ito lang hapon lang din. Sabi ko, naku kuya, katatapos ko lang kumain. Ang sabi naman ng isa, sige, abutan mo na lang ng mainom. Sabi ko, hindi ako umiinom kuya, umiinom pa ako ng gamot siyempre, para ba makuhan, kasi talagang ayaw ko nang uminom Ayaw ko nang uminom. Yun na lang katwiran ko doon, sabi ko umiinom ako ng gamot. Bagaman wala na akong iniinom gamot. Sabi ko, awitan na lang kita. Sabi kong ganon. Tuloy napalaban ako doon. Yung mga tinatago, ngayon, ilabas ko ngayon doon yung tinatago. Tapos nung kinantahan ko, sabi ko, balik na lang ako. Pinuntahan ko doon yung nag-request sa akin na ayusin yung bubong niya, wala. Pero bago ako matuloy, kasi wala nga doon, bumalik ako sa bahay. Ito na ngayon, nakapag-vlog na naman ako. Or nakapag-Facebook Live. So again, this is your host, Isusukgang Junior sa Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Nga pala, gusto niyo ba marinig yung kanta? Kakantahan ko kayo, gusto niyo? Ito. Alam niyo bang kinanta ko? Ay, nato cellphone kasi ito There could never be a portrait of my love, for no
nobody could paint a dream. You will never see a portrait of my love, for miracles I'll never see. Anyone who sees her soon forgets the Mona Lisa. It would take, I know, Michelangelo, and he would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my love. To see her soon forgets the Mona Lisa. It would take, I know, a Michelangelo, and he would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my love. Yun po, yan ang hinagta kong portrait of my love. So pasensya na kayo dahil wala pa akong mga surround system dito. Pag naka ano na ako, siguro baka ma-improve ko yung pag-aawit ng ganyan kasi iba yung dating doon eh. So pagaman hindi ko marinig yung palakpakan, eh sila doon nagpalakpakan, tungtuwa sila eh. Natutuwa sila talaga na sabi ko nga yung mga nakatago eh nailabas. Yun ho. At maalala ko nga pala yung portrait of my love na yan, eh nung minsan umuwi ako sa probinsya 2010, umuwi ako sa bahay noon 2010, naggamot kasi ako noon eh. Nung umuwi ako noong 2010, ano yun eh, umawit din ako sa barko. Eh yan ang inawit ko, yung portrait of my love. Abay binigyan ako ng certificate, ako yung nag-champion doon. Talaga namang tuwang-tuwa sila. Sabi ko hindi ko sukat akalain eh yung pag-awit ko na yun, talagang binigay ko ba yung the best ko. Sabi nga ng announcer doon, ng MC, malamig doon yung boses ko nung inawitan ko sila. Talaga naman. Eh pasensya na kayo kasi wala akong mic eh. Tsaka alam nyo naman, iba naman kasi pag cellphone. Pero nanalo ako doon sa barko. Ang mga nakalaban ko, yung mga modern songs yung inaawit nila eh. Eh akin ho, hindi eh. Yung portrait of my love. Naghahanap nga ako ng ano pa eh, ibang kanta eh. Yung mga 10 guitars. Yung ano pa ba yung... Basta marami ho. Kasi sa bahay namin, yung father ko seaman eh, dala-dala lagi yung mga Engelbert Humperdinck, mga Matt Monro. Ganun eh, mga Tom Jones. Yun yung mga dala-dala niyang music eh. Oh, may ano pa nga, may asphalt pa yung paa ko. Itim pa oh. So, yun na ho, yung aking naging activity ngayon. So, hindi ako nakaalis pa. Kasi nga, delikado kasi yung tricycle dahil siyempre ginagamit ko kasi. Swerte naman kanina dahil, ewan ko ba, anong naisip ko, bakit sinilip-silip ko yung tricycle na yun. Sabi ko, naku, naman talaga na-crack yung sa likod. Naguhit eh, talagang kinabahan din ako. Again, salamat sa Diyos at
talaga naman meron din akong counting pagsisisi dahil sabi ng kakilala ko doon, yung mekaniko na talagang sabi niya pagka may pa-welding dito ka na magpagawa kuya. Talagang nagsisisi rin ako, sabi ko nga nagsisisi rin ako bakit na ganyan yung gawa mo pala, yung banat mo hindi ko man lang naidala rito. Sabi ko tungtuwa rin sana siya kasi ang babayad ko sa kanya 2 litrong Honda oil, tapos 8 pirasong blade ng grinder, tapos may bareta pa yung 20 mm. Welding lang naman yung ginawa. So ganon. So again, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. At yun na nga, naawitan ko na kayo kasi lang pagpasensyahan nyo dahil wala pa akong mga sounds, hindi pa ako nakapaganda sa mga ganyang bagay kasi alam nyo naman kailangan ho natin ng mga talagang pera. Anything na mga magkaroon ka ng plano gusto mo mangyari, talaga naman ho kailangan talaga ng pera. So mahalaga din talaga yung pera sa buhay-buhay natin kasi pangsagot din yan sa mga kailangan natin. Bagaman hindi siya talaga yung pinaka masabi nating para bang Diyos sa buhay. Para lang siyang kailangan, gamitin mo lang yung pera, huwag yung ikaw yung gamitin ng pera kasi mabigat Pag yung Diyos mo na ay pera, naku mahirap talaga yon. Hindi naman tayo plastic na tao, kailangan talaga natin ng pera pero hindi naman yun dahil sa pera ay gawin nating Diyos. So yun lamang ho yung ating update. At sana kung may mga tanong kayo, the best na itanong ninyo yung cite the Bible passage and let the Bible speak. Yun po sana ang magandang tanong man. At again, kung meron man kayong mga gustong i-tackle o gusto natin pag-usapan, sabihin nyo lang po kasi lalagay ako ng segment na your take or what's your take, ganun ba? Kumbaga ganon. Tapos sa Bible naman, cite a Bible passage and let the Bible speak. So ganon. So again sa ating mga subscriber, followers, sa pagsasalita pala kailangan ng inhale, exhale, inhale, exhale. Pag nag-exhale ka saka ka lang magsalita para hindi ka maubusan ng hangin kasi minsan pag naubusan ka ng hangin, tulad yan salita ka ng salita, mame-mental block ko kayo. So, saan nyo po ba yan pwedeng i-apply? Ay ba, marami ko kayong paggagamitan niyaan. Tulad na lang, pag nanood kayo ng halimbawa ng mga balita, makita nyo sila, nag-inhale po yan sila dito, makita nyo rito, gumaganyan sila yun ganyan. So, kung gusto nyo po mag-ensayo, ma-improve ang inyong skills, manood po kayo ng mga nagbabalita, makikita nyo po dito yan sila, dito sa lalamunan, at saka the way sila mag-deliver. So, huwag nyo pong kalimutan mag-inhale exhale pag kayo ay nagsasalita. So para po hindi po kayo ma-mental block pag nagde-deliver kayo ng mga inyong ideas, mga nagpapaliwanag kayo, lalong lalo naman pag nakipag-diskusyon kayo, nakikipag-debate, kailangan ho talaga ng inhale exhale. At higit sa lahat, kailangan din nating mag-research. Ika nga ang sabi doon the power of 7 anchored in 3. Yun po yung aking ginawang quote The power of 7 anchored in 3. Know where to go, what to do, and how to get there. So ganun lang ho. Yung mga ganyang bagay, matagal na ho iyan. Narinig ko iyan pero at least ang aking ginawa ko po ng incorporation. In-incorporate ko po, kumbaga ginawan ko siya ng mga twist or ng mga additional. So the power of 7 kasi ho yung 7 sa Panginoon po yan. Sa kanyang kanang kamay may 7 ho, kaliwang kamay may 7 ho. So ganun ho yung makapangyarihan yung Panginoon po. Yan po yan yung sinasabi na ang Kristo or ang Verbo ng Diyos. Yan po yung ating Panginoon. Siya po yung may 2 pito po, 7 sa kanan, 7 sa kaliwa. So grabe ho yun. Grabe ho yung mga ganyang bilang. So again, sana hindi kayo manawa, sana itong channel natin o
ode alteram partem, let us hear the other side, ay magdulot at magdala sa inyo ng mga bagay-bagay na nais ninyong malaman at makatulong sa inyo sa anumang paraan na nais ninyong gamitin. At sana ako'y bilang isang hamak na lingkod ninyo ay makapag-abot sa inyo ng mga bagay na pwede ninyong gamitin at makatulong sa inyo sa anumang paraan, kahit sa maliit man na paraan. So again, ang karangalan po at ang kapurihan ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo po. Salamat po ng maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa inyo, sa aking mga avid followers, subscribers. Thank you for your like, share, at if you want to subscribe, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, at kung gusto niyo pong i-share, abay maraming salamat po. So i-remind ko lang kayo, yung aking pong tanong, tuloy po yung tanong at may pa-premyo po iyan. So confident naman po ako sa Panginoon na yung ganyang tanong po ay hindi po iyan basta-basta napupulot or nakukuha sa kahit anuman pong sources na available sa internet. At kung gusto ninyong subukan, abay pwede ho, at least mahaba-haba yung panahon na inyong pag-research at paghahanda. At kung sakali man na inyong ang makita yung sagot, abay i-post nyo lang ho para maobliga po ako na magbayad sa inyo ng 133,000 at ipagkakaloob ko po yung mga bagay na aking sinabi po. Tulad yan, yung mga sagot, yung mga sekreto po, at marami pa po. Pati po yung pelikula nandito, ibibigay ko po sa inyo. Lahat po, sabihin nyo lang at ipagkakaloob po natin iyan. At again, ang ating kapurihan ay sa Diyos po. Ang kapurihan po ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Maraming salamat po sa Diyos. Amen.